May tanong sa akin, magandang hapon po, Boss Ray. Pakitago na lang po identity ko. Ask ko lang po, ang court order po ba ay pinapadala sa barangay? Kasi po, Boss Ray, wala din po akong natanggap na demand letter. May nagme-message po sa akin na pinapapunta ako ng barangay dahil may court order daw ako at need ko makipag-ugnayan sa barangay. Sana po ay mapansin ako. Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung dapat bang pumunta ng barangay kung meron kayong court order or ano ba ang proseso nito. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Pero bago ho natin yan sagutin, ibabatiin ko lang ho ang aking ama, Papa, happy 84th birthday, So enjoy niyo po yung inyong araw, Napakasaya nitong araw na to dahil biruin niyo at your age, talagang masigasig pa rin kayo, At marami pong salamat sa paglibre sa amin kanina sa pagkain, po. Nag-lunch po kami kanina, At nagsimba, para po i-celebrate yung kanyang 84th birthday. Ulitin ko po pa. Happy 84th birthday and I love you. Okay? Sagutin po natin, yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is may nag-message po sa inyo na pinapapunta kayo ng barangay dahil daw meron kayong court order. Wow, talaga ibang klase, Kasi nga, sabi nyo pa is wala naman kayo natatanggap na demand letter. Tapos, ang message sa inyo is pinapapunta kayo ng barangay para daw doon sa court order at makipag-ugnayan doon sa barangay. Sabi nyo nga is sana mapansin. Well, ito po, unang-una, hindi naman pinapadala ang court order sa barangay. At ano klase bang court order? Marami kasing klase yan. Okay, hindi yan kumbaga isang klase ng court order lamang. Iba-iba po yan. And para po kayo magkaroon ng court order, dapat po meron po munang na-file na kaso, At may napanalo ng kaso. Okay? Hindi yan basta-basta. Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, sakala po pag sinabing court order, nahihingi lang ko saan Hindi May proseso po yan. Actually, tama po yung sinabi po ninyo na kayo wala natanggap ng demand letter. Actually po kasi, it all starts with the demand letter. Kasi po, nire-require ng ating hukuman na tayo po ay mag-provide ng katunayan or proof na tayo ay naniningil. So, para ma-prove natin yon, so kailangan po merong demand letter kayo na na-receive. Yung formal at yung totoo at tama, yung legitimate. Kasi kalimitan po ng ipinapadalang demand letter nitong mga bugok na to, mga hausyaw, pananakot letter po. Birain mo lahat ng batas nandoon. Lahat ng pananakot nandoon. Hindi ganun ang demand letter. From the word itself, demand letter, di ba? Nagdi-demand na po ng bayan. Kumbaga, naniningil na po sa huling pagkakataon. Yun po yung nilalaman nun. Dapat nakalagay doon is kanino galing, contact details kung kanino galing. Dapat yun, may letterhead. Kasi pagkagaling yan sa mga kumpanya, dapat yan formal talaga. Diba? Ibang-iba po yung demand letter kasi minsan ng mga individual Kasi po ang demand letter, pwede po yan yung kung sino yung nagpautang ang gumawa, lalo kung individual lang. Pero kung yan, mga companies, or mga organisasyon, kailangan yan formal. Galing yan sa mga law firm o sa kanilang mga in-house na abogado. Okay, so yun nga, balikan natin, yung dapat yan, may letterhead, kung sino yung nagpadala, contact details yung nagpadala, sino padadalan. Tapos, syempre, yung detalye ng utang.
Okay, kailangan nandun. Tapos, syempre, ilalagay niya doon na binibigyan siya kung how many days, no? Para bayaran or makipag-ugnayan doon sa kanila, no? Para malutas yung kung ano man yung dinidemand po doon sa demand letter. And syempre, may consequence yun na nakalagay. Okay? Hindi ho porkit nilagay yung consequence doon, nananakot na yun. Hindi ho. Consequence talaga yun na pwede nilang gawin. Let's say, nakalagay doon na mag-file sila ng small claims case. So, wala naman ng problema ron eh. Kasi karapatan naman ho talaga nila yun eh. Okay? Now, kailangan yun, nakalagay din kung sino po yung nagpadala. No? Pipirmahan ho nila yun. Kasi pagka ho sa galing sa kumpanya, dapat yan at malinaw kung sino po yung nagpadala. And kalimitan yan is abogado po. No? So pagka naka-receive kayo ng demand letter, huwag matakot. Kasi po, it's a formal letter, no, coming from the company na dinidemand na yung inyong bayad at kailangan na natin yung talagang bayaran yun. Okay? At pwede naman kayo makipag-ugnayan dun eh. Diba? O manghingi kayo ng payment plan or payment option na po pwedeng mag-win sa parehas na partido. Para hindi na umabot sa korte. No? Kung ayaw niyo papuntahin ng korte. Nasa sa inyo naman po 'yon. Pero kung sa tingin niyo yung korte po ang makakasagot dun sa inyong nahiram, no? Kasi kung for example hinaras na kayo, mataas yung interest rate, talagang gusto niyo makarating sa korte, well, hayaan niyo silang i-file 'yon. Pero ang suggestion ko po, no, wag niyo na paratingin doon. Kasi kung yung demand letter naman is maliwanag, no, na kung ano yung naka-stipulate doon, gawin nyo na lang amicably. Huwag nyo nang paratingin doon. Kasi, syempre, gagastos din kayo na mamamasahe kayo, di ba? Kasi, ito lang ang sasabihin ko sa inyo, hindi naman sa korte malapit sa inyo yan sasampay. Definitely yan, sa korte kung saan yung nakabase yung yung lending. Paano kung nasa probinsya kayo, di mamamasahe pa kayo? Di po ba? Okay, so yun isang requirement pala pinag-uusapan natin, demand letter. So, ngayon, kung hindi kayo nakatalima, so, may karapatan po sila na maghabla sa small claims court. So ang halaga po na sakop po ng small claims court is 1 million po pababa. Okay? Hindi ho kasama interest doon o kung ano mga charges. Yun lamang pong utang nakalagay doon. So pag 1 million pababa, sakop po ng small claims. Ngayon, syempre pag final yan, medyo may katagalan lang naman ng konti kasi syempre yung mga documentary requirements kailangan yung kontrata, yung demand letter, no, kailangan nakalagay lahat doon. Tapos kung may mga proof pa sila na mga SMS or emails, no, na pinapadala sa inyo tapos wala talagang mga nangyayari sa mga pinapadala po nila, well, pwede nilang i-attach yun. Tapos mayroon pa yung kailangan na i-fill out na statement of claims. So, ayan. Pagka na-kumpleto na nila yon, so syempre padadalan ho kayo ng ng imbitasyon ng summon. Okay? Pagka pinadalan po kayo ng summon, tumalima po kayo. Hindi kayo po pwedeng hindi tatalima. Kasi po pag hindi kayo tumalima doon sa summon, mananalo po sila by default. So hindi ho kayo ninyo na i-present yung inyong sarili. Kasi kumbaga bibigyan naman kayo ng pagkakataon no, na mag-present ng ebidensya ninyo. For example, lang haras. Magbigay kayo ng proof na ng haras. Hindi kaya mataas masyado ang interest. 'Di ba? Pakita niyo po. 'Di po ba? May karapatan ho kayo doon. Hindi naman ho yan one-sided Actually yan, pag-uusapin muna kayong dalawa, wala pong abogado ron. Pag-usapin muna kayong dalawa, pagkakasunduin kayo kung magkakaroon kayo ng kasunduan, tapos yun, bibigyan ni judge ng ng katapusan dun yun. Okay? Ngayon, kung hindi kayo magkasundo sa sa mediation nyo, sa pag-uusap nyo, yan. Pag-aaralan lahat ni judge yun, kung ano man yung mga ebidensyang ipinresent nung naghabla, saka nung hinabla. Iwi-weigh niya yun. Kung meron talagang harassment at malaki talaga yung interest, mababago siyempre ang nun. Maaaring kayo po ang manalo ron. Baka sila pa po ang magbayarin. Okay? Ngayon, pagka naman may talagang valid yung kanilang isinampan demanda at natalo kayo, kung ano po yung maging desisyon ni judge, yun po ang kailangan natin sundin. Okay? Hukuman na po yan Okay? Kaya nga po, dinesign yung small claims para isang harapan lang po. Isang hearing lang. Kaya wag ho kayo naniniwala na may preliminary investigation. Wala hong ganun sa small claims. Pinaigsi nga po yan
Kaya ho ako nagtataka, may mga akong nare-receive akong mga messages na kailangan pa raw ng preliminary investigation. Hindi po. Wala akong preliminary investigation yan. Isang lang yan, isang latagan lang ho yan, isang araw. Ganun ho kadali ang small claims. Kaya nga ho dinisign ng Supreme Court yan para humabilisan. Okay po? Now, pagka po nanalo yung partido, ayan, maglalabas po ng court order si judge. Ngayon, anong klaseng court order ba yon? For example po, tawag dito yung hindi kayo, nagkasundo kayo sa bayad, di ba? So, na napukpukan na ni judge yan. Tatapos na ron. Pero hindi kayo tumalima. Yung pong naghabla po, pwede pong bumalik kay judge yun para po mag-request ng writ of execution. Okay? Para ma-execute po yung talagang dapat na napag-usapan. Pagka po ngayon nakapaglabas na ng writ of execution, ang magpapatupad po noon is sheriff. Oh. Hindi na ho dadaan ng ng barangay, didiretso sa inyo yan. Para ho i-execute yung order. So sana po matuldukan na yung mga ganitong klase ng mga modus nila. Kasi actually modus yung ginagawa nila na yan Yung pananakot na yan. Biruin nyo, court order, idadaan sa barangay. O, di ba? So, isa lang po ibig sabihin, wala pong nalalaman sa batas itong mga to. No, I'm not saying po na alam ko po ang batas. Hindi ho ako abogado. Kagaya po nung sinabi ko sa simula ng ating video. Hindi po ako abogado. No, meron lang ho tayo naintindihan kasi po, ako po'y sumasama. No, pagka po nagfa-file ng small claims. No, at ako rin po ang nagre-represent. No, pagka po yung oras na ng sa korte, sa small claims court. Kaya wag ho kayong matatakot dun sa sinasabi nila na may court order. Anong klaseng court order? Di po ba? Tsaka meron na bang naging desisyon si judge? So malabo pong mangyari 'yon. No, ang pinakamaganda po nating gawin is mag-concentrate tayo dun sa kaya nating kontrolin. Yun pong ating hanap buhay. Para po mai-provide natin yung pangangailangan ng ating pamilya. At syempre, makapag-ipon tayo para mabayaran po natin yung nahiram po natin doon sa mga bugok at abusadong online lending apps. Kasi po, obligasyon pa rin nating bayaran yan. Dahil po, yan ay ating nahiram. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. At kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.